ang patutuo ni Juan Bautista. Kahapon binigyan natin ng paghinilay na kung saan ay kainan niya ng Diyos na harapin ang katotohanan. Bahagi rin ito na kung saan ay hinanyaan tayo ng pumikapal natin na talagang magpatutuo sa pahayag na ating Panginoong Jesucristo. Katulad ni Juan, hindi sapagat kailangan ng Diyos yung patutuo. Maglusin tayo, may kailangan yun. Kung ano baga yung pagkilos natin, kinakailangan natin yung patutuo ng bawat isa. Pero yung hamon ay pinamamanig sa atin ng pumikapal, ngayon lalo-lalo na ngayon sa lipunang ginagalawan natin, ay hamon na kung saan ay maharap natin ang katotohanan. Magkaroon tayo ng puso, hindi pwedeng tayo ay tulad ng pinamanig natin kahapon ay wala akong alam. Hindi. Sabi ko nga, hindi natin pwedeng mahalin ang hindi natin kilala. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang hindi natin kilala. At dapat ang makilala natin ay alin? Yung totoo, yung totoong tao. Sabagat marami ngayon ang peke. Marami ngayon ang scammer. Marami ngayon na kung tawagin po natin ay nagmumukhang totoo. Pero yun pala ay alin? Nagkukubli lamang. Kaya bahagi rin na kinakailangan natin alin na kilatisin yung pagkilos natin at yung mga tao na sa paligid natin, kinakailangan natin malaman. Bagamat kumisan, sabi na natin, sometimes it will take time bago natin makilatis kung ang taong bang ito ay tunay o 295. So bahagi yun na kung saan ay mayroong historya na kinakailangan natin abangan para malaman natin kung ang talagang katotohanan ay may pamamalas sa atin. Kasi yun ay makikita natin mismo sa ating karanasan. Ang pagkilala natin sa isang tao, hindi pwede kasi na, ito, ganito na yan. Ay marami ngayong maskara na ibinibigay, kapangyarihan, katanyagan, ang kayamanan. Kung minsan yan ay, kung ang tawag na natin ni Alin, ay layers, may hibla bago makita natin yung tunay na kalukayuan ng tao. Sino ba talaga yung totoo? Bahagi yun na kung saan ay tayo ay naninyahan ng pumikapal. Doon talaga lalabas. Kaya nga, bahagi ng pagkilos, saan kita makikita sa panyaya na ipinahayag na Jesus? Kapag ang ginagawa natin ay yung pinagagawa ng ating Amang nasa langit. So nakikita talaga sa gawa. Pwede kasi sabihin natin sa pananalita, pero hindi naman nakikita sa gawa, keke yan. Nagkukunyari yan. Kaya nga, yung kalimitang mga scammer, magagaling magsalita yan Yung mga scammer, magaling magsalita yan. Kasi paikot-ikutin ka. Pagkakataon. At sabi nga natin, kapag may mga yung para malaman natin yung hibla ng scammer, ano yung kanilang technique, maaari alin, makagatin ka kaagad.
para hindi ka na makapag-isip. Kaya kung tutusin po, yung katotohanan ay may elemento ng panahon. It will take time para malaman talaga natin kung sino ang totoo at kung sino ang peke. Kaya bahagi yun ng pagtugon natin, lalo-lalo na yung mga pumapasok sa buhay ng asawa. Bahagi yun kung minsan, hindi nila namamalayan, hindi pala nila lubos na kilala. Bakit? Siyempre, kapag nanliligaw ka, papakita mo yung maganda. Tatago mo yung pangit. Kapag hindi nyo na-discover yan, akala nyo yun lang. Hindi, may tinatago mo lang. Kaya kinakailangan, mayroong sapat na panahon para makilala yung bawat isa. Kaya may tinatawag tayong dating. Yung dating level. Hindi yung dating na basta lang maglibig. Hindi. Knowing each other really. Doon mo malalaman talaga kung ang taong ito ay totoo o nagpupunyari na. Yung hamon ay pinahayag sa amin ng Panginoon. Sabi na natin, kahapon, natin, na ang dulot ni Jesus ay kaliwanagan at harapin natin. At isang panyaya na pinamamanig sa amin ng Panginoon, paano alin? Kinakailangan na magkaroon tayo ng pusong naghahanap sa katotohanan. Kasi pwede yung kasing tabunan yung katotohanan. Kaya po, bakit? Kasi nga, ay sa mga pagkataon na gusto natin makinabang, kumisap pinagnabunan natin yung katotohanan. Pero ano yun? Ilalagay tayo sa diyak na kapahamakan. Ang hamon ay pinamanig sa atin ng buong kapahamakan ay sabi na natin ay tinatawagan tayo ng Diyos. Kasi sa pamagitan lamang ng paghinto, doon natin may kapakita natin, ito, maganda ito. Dapat natin ipagpatuloy. Mali ito. Kinakailangan natin itigil at magbalik doon sa Diyos. At yun ang pinahayag ng Panginoon. Anong sabi niya? Akong daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya, bahagi rin na bigyan natin na higit ng pagkakataon. Sa ngayong panahon na ito, ay lahat ay pwedeng magsabi ng katotohanan. Pero saan mo talagang malalaman kung alin ang totoo? Sa pagkilos. Sa kanyang ginagawa. Sa kanyang maliwanag na pagtahak dito sa daigdig na ito. Yun ang magpatuloy. At yun ang sinabi ni Jesus. Yung gawa ko ay magpatotoo dahil ginagawa ko yung ipinapagawa sa akin ng Ama. Kaya doon natin ipakita. Sana yung mga pagkilos, do not prove yourself to other. Magipagtalo ka para sabihin na hindi ako yun. Hindi. Kasi sabi nga natin, may kanya-kanya tayong narrative tawag na. May kanya-kanya tayong istorya. Yung istorya ng kalaban mo, panghawakan niya yung istorya niya yun. Kasi yun ang gusto niyang paniwalaan. Para mabago siya, babalikan mo ng istorya mo. Hindi. Kalimitan, hindi ipakita mo sa iyong gawa. Huwag ka nang magpagod na magpaliwanag sa tao. Kasi doon naman makikita ng tao kung ano yung katotohanan. Kaya kung minsan may ibang mga tao natin, ay marami siyang kinikwento. Pero hindi naman yung nakita ng tao titignan ng tao kung alin yung totoo saan, kung paano ka kumilos, kung paano ka gumawa. Kaya yun doon natin ipakita ang katotohanan, hindi sa magandang pananalita.